Nabanggit natin sa nakaraang pag-aaral natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na sa bahagi ng sulat na ito, magbibigay si Apostol Pablo ng mga instructions. Magbibigay siya ng mga tagubilin kung anong klaseng relasyon yung dapat na nakikita sa mag-asawa, sa pamilya, at sa paghahanap buhay. Last Thursday nga po, sa pagtalakay natin sa huling bahagi ng chapter 5, mula verse 22 hanggang verse 30, itinuro sa atin yung tungkulin at utos na dapat sundin ng asawang babae at ng asawang lalaki. Ngayon naman po, ang tatalakay natin, mga tagubili naman para sa mga anak at tagubili naman para sa mga magulang o yung buong pamilya. Na sinasabi nga natin kung tayo po ay na kay Kristo at sumasampalataya tayong si Kristo ang ating Panginoon, sakop po ng kanyang pagkapanginoon ang ating pamilya. Kung si Kristo ang Panginoon ng ating buhay, Panginoon din siya ng ating pamilya. Ang pamagat po ng ating aralin, si Kristo na nasa sentro ng pamilya. Pag-aralan po natin ito. Ang mga pangunahing talata na ating tatalakayin ay mula sa Ephesians chapter 6, verse 1 hanggang verse 4. Ang mga salin po ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay itong New King James Version. Ang mga obligasyon o tungkulin ng mga anak at obligasyon o tungkulin ng mga magulang na mababasa natin dito sa chapter 6, verse 1 to 4 ng Efeso ay nakapaloob sa konteksto ng pamumuhay o nakapaloob sa konteksto ng paglakad gaya ng marurunong. Sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 15, balikan po muna natin ito. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Kaya sa atin pong pangunguna, sa ating pagmamalasakit, pagpapatibay, at pagpapaunlad ng ating kanya-kanyang pamilya, mamuhay po tayo gaya ng marurunong. At ang karunungan natin dapat nagmumula sa Diyos at hindi sa sanlibutang ito lamang. Ano po ba ang itsura ng Kristiyanong pamilya? Hindi dapat nakabase sa kung ano yung uso. Hindi dapat nakabase sa kung ano yung katanggap-tanggap lang sa mundong ito, kundi kung ano dapat ang kalooban ng Panginoon. Sabi pa ni Apostol Pablo sa verse 17, dito pa rin po sa Ephesians chapter 5, kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, sa relasyon natin sa loob ng ating pamilya, hindi lang kung ano yung gusto ko o kung ano yung gusto mo o kaya kung ano yung itsura ng pamilya ng iba ay yun dapat yung standard na susundin natin. Kundi, dapat ang malaman o ang maunawaan nating lahat ay kung ano ang kalooban ng Panginoon. Understand what the will of the Lord is. Bilang mga anak at bilang mga magulang, ano po ang kalooban ng Panginoon na dapat nating maunawaan at dapat nating sundin? Ang unang punto sa ating aralin, ang obligasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang. Para mabilis nating maunawaan kung ano yung kalooban ng Panginoon na nakasulat sa verse 1 hanggang verse 3 dito sa Ephesians chapter 6. Sagutin natin yung mga tanong na ito. Number 1, para kanino ang tungkuling ito? Sa verse 1, mga anak. Para kanino daw po yung tungkulin? Para sa mga anak. Maring tumutukoy ito sa sino mang anak, anuman yung edad. Pero dahil ang focus dito tungkol sa pagsunod at otoridad, maring yung anak na tinutukoy dito ay mga anak na nasa ilalim ng poder ng mga magulang. Kumbaga hanggat nasa ilalim pa ng pamamahala ng magulang. O mga anak, children, kung nasa ilalim ka po ng otoridad ng magulang mo, kung nakadepende ka pa sa kanila, nasa poder ka pa ng magulang mo, mga anak, para sa iyo, yung tungkuling sinasabi dito. Ngayon, paano yung mga anak na wala ng magulang o kaya lumaki na wala ang magulang?
ang tungkulin mo po bilang anak. Kung wala ka na pong magulang o kaya lumaki ka na wala ang iyong magulang, ang tungkulin mo ay para kung sino yung otoridad na itinalaga ng Diyos para sa iyo. Halimbawa, kung sino po yung guardian mo ngayon. Kung kaninong poder ka naroroon sa ngayon. Sa lolo mo, sa lola mo, sa tita, sa tito mo, o sa mga kapatid mo. Malinaw po, children, mga anak, may tungkulin ka. At yung ikalawang tanong, ano yung tungkulin na dapat gawin? Sa pagpapatuloy sa verse 1, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. So, children, ito po yung tungkulin ninyo. Obey your parents. Ibig sabihin, kapag may sinasabi yung magulang mo, papakinggan mong mabuti. Kapag may itinuturo, paniniwalaan. Kapag may iniuutos, susundin ang magulang. At sa ating pong pagsunod, mga anak, sa ating pagsunod, ito yung paalala. Susunod tayo na hindi galit. Susunod tayo na hindi nagrereklamo, hindi padabog. Kundi sa ating pong pagsunod, mula sa puso na pagsunod. Siyempre, pwede naman tayong mag-suggest. Pwede tayong mag-request. Or kung kinakailangan talaga, pwede tayong umapila, lalo kung tama at sapat yung dahilan natin. Pero alalahanan natin, mga anak, ang final say, ang mga magulang pa rin natin. Susunod tayo sa mga magulang natin. Ang exemption lang sa pagsunod natin, kapag ang sinasabi na, kapag ang itinuturo at ipinag-uutos na ng mga magulang natin ay taliwas na sa itinuturo at iniuutos ng salita ng Diyos. Yun yung exemption. Pero yung point, obey your parents. Ngayon, paano kung hindi Kristiyano yung magulang? Paano kung pabaya, irresponsable yung magulang? Susundin pa ba natin yung utos dito na sundin ninyo ang inyong mga magulang? Ang pagsunod po natin sa utos dito, hindi nakadepende kung Kristiyano ba sila, kung mabuting magulang ba sila, kung responsableng magulang ba sila. Kundi ang pagsunod natin sa utos dito, nakadepende sa otoridad na ibinigay ng Diyos sa mga magulang natin. Kung hindi ginagawa ng mga magulang mo yung tungkulin nila, may pananagutan sila sa Diyos. At hindi naman po iyon magiging excuse mo para hindi mo gawin yung tungkulin mo bilang anak na sumunod sa iyong mga magulang. Dahil kapag hindi mo ginawa yung tungkulin mo, may pananagutan ka rin sa Diyos. Malinaw mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Sa ikatlong tanong, paano ito dapat gawin? Sa verse 1 pa din po, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Yung phrase na sa Panginoon, hindi po yan nakakabit sa mga magulang na para bang ang susundin lang ng mga anak ay ang mga magulang na nasa Panginoon. Ibig sabihin, ang pagsunod natin dapat nasa konteksto ng pagsunod kay Kristo. Susunod tayo, kasi may tungkulin, di ba? May utos na pinag-uutos dito. Susunod tayo primarily alang-alang kay Kristo. Hindi lang dahil nasa Panginoon yung mga magulang natin, kundi yung mas malalim na dahilan ng pagsunod ay ang Panginoon mismo. Kaya po, ang pagsunod natin sa magulang ay ginagawa natin bilang bahagi ng pagsunod natin mismo sa Panginoon at bilang pagpapasakop sa otoridad na meron si Kristo sa buhay natin. Paalala sa mga anak, tuwing sumusunod tayo sa mga magulang natin, yan ay pagsunod din natin kay Kristo. At kung sumusuway tayo, yan din po ay pagsuway din natin kay Kristo. So, ang pagsunod natin sa mga magulang, hindi para masabing masunuring anak tayo. O kaya, hindi lang din para ma-please or basta masunod na lang yung mga magulang natin, kundi ang pangunahing dahilan, sinusunod natin yung mga magulang natin, sinusunod natin yung utos dito, ang pangunahing dahilan po, alang-alang sa Panginoon, alang-alang kay Jesus. Ngayon, sa kasunod na tanong, bakit ito dapat gawin? Tatlo po yung kasagutan natin dito mula verse 1 hanggang verse 3 dito sa
Ephesians chapter 6. Una, sapagkat ito'y matuwid. Bakit ito dapat gawin? Yung pagsunod sa magulang na ipinag-uutos dito. Una, sapagkat ito'y matuwid. Ito yung paliwanag ni Apostol Pablo kung bakit obligasyon ng mga anak na sundin ang kanilang mga magulang. For this is right. May ganito ding payo si Apostol Pablo sa mga taga-Colosas. Sabi niya doon sa Colossus chapter 3 verse 20, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y nakakalugod sa Panginoon. So, ang pagsunod ng mga anak sa kanilang mga magulang, sa kabuuan po, masasabi nating matuwid, nakakalugod sa Panginoon. Ito po yung kaayusan na inilatag ng Diyos sa bawat pamilya natin. Ang anak susunod sa magulang. Huwag nating guguluhin yung inilatag ng Diyos sa bawat pamilya natin. Huwag nating babaliktarin yung order of authority na yung mga anak na yung nasusunod. Yung mga magulang na hindi na nasusunod. Huwag nating guguluhin. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Matuwid, tama, nakakalugod sa Panginoon na ang anak ay sumusunod sa kanyang mga magulang. Ang ikalawang dahilan kung bakit dapat sundin ng anak ang kanyang magulang. Sabi dito sa verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Ang ikalawang dahilan kung bakit dapat sundin ng mga anak ang kanilang mga magulang ay dahil ito po ay utos ng Diyos. Ayon sa talatang ito, honor your father and mother. Galing sa ikalimang utos sa 10 utos ng Diyos sa nakasulat sa Exodus chapter 20 verse 12. Ibig sabihin, yung paggalang, yung pagsunod sa magulang, hindi lamang utos ng tao, hindi lang kagustuhan ng mga magulang yan, kundi kalooban mismo ng Diyos. Kalooban mismo ng Diyos na igalang mo ang iyong ama at ina. Kapag sumusunod at gumagalang ang anak sa magulang, ipinapakita po ng anak na iginagalang din niya ang Diyos na naglagay ng otoridad sa kanila. At ang hindi naman po pagsunod sa magulang, pagpapakita ng kawalan din naman ng paggalang, hindi lang sa mismong magulang, kawalan ng paggalang ng anak, hindi lang sa mismong parents niya, kundi sa Diyos mismo na nagbigay ng utos na ito. At mga anak, kasama po sa paggalang na pinag-uutos dito ay yung pagbibigay ng respeto sa mga magulang. Pagbibigay ng pagmamahal, ng katapatan sa magulang. Yung pagsunod sa mabubuting katuruan at disiplina nila. At yung bahagi ng paggalang na sinasabi dito ay yung pagiging mapagpasensya mo sa kanilang mga pagkukulang. At itong pagsunod sa utos na honor your father and mother, hindi lang ito para sa mga bata, kundi para ito sa sino mang anak. Kahit may sarili ng pamilya, kahit may mga anak na din, magpapatuloy pa din sa pagsunod na igalang mo ang iyong ama at ina. Ang ibig ko pong sabihin, yung ganitong paggalang sa magulang hindi dapat mawala sa kahit na sino mang mga anak. Kahit wala na nga sa poder ng mga magulang at kahit na meron ng kanya-kanyang pamilya, hindi pa rin sana mawala itong pagsunod sa utos dito na igalang ang ama at ina. Ang ikatlong dahilan, bakit dapat gawin ay dahil may kasamang pangako ang utos na ito. Sinabi ni Pablo na ito yung unang utos na may malinaw na pangako, yung igalang mo yung ama at ang iyong ina. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Yung utos na may kaakibat na pangako. Ipinapakita po nito na ang Diyos hindi lamang nag-uutos, kundi nais din ng Diyos yung kabutihan ng mga sumusunod sa kanyang utos. Bakit kaya sinabi dito ni Pablo na igalang mo ang iyong ama at ina? Ito yung unang utos na may pangako. Bakit kaya ganyan niya inilahad?
Maaaring ang dahilan po, ito yung utos na unang nakasulat na may malinaw na tiyak. Malinaw na tiyak pa na ipinangako ang Diyos kung susundin natin ang utos na ito. Ano po yung magiging resulta ng pagsunod sa utos na honor your father and mother? Ganito yung isinulat ni Pablo sa verse 3 kung paano or ano yung pagkakasulat din sa Exodus chapter 20 verse 12. Sabi po dito, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Ang pagsunod natin sa utos ng Diyos na igalang ang mga magulang, syempre may epekto din yan sa eternal na kalagayan natin. Pero dito, ang pangako may kinalaman sa buhay natin sa mundong ito. Sabi po dito, on the earth o sa ibabaw ng lupa. Ang pangako dito, pangunahing may kinalaman sa buhay natin dito sa earth. Buhay natin sa mundong ito. So, mga anak o children, magiging mabuti ang kalagayan mo ayon sa talatang ito at haba ang buhay ninyo kung igagalang at susundin ninyo ang inyong mga magulang. Bakit po? Kasi sa pangkalahatan naman, wala talagang magulang, sa generally speaking na, walang magulang na gustong mapahamak yung kanilang mga anak. Yes, merong mga magulang na masama. Merong mga magulang na pabaya. At meron ding mga anak na sinusunod yung magulang pero hindi pa rin nagiging mabuti yung kalagayan at hindi rin mahaba yung buhay. Again, sa pangkalahatan po, ang pangako dito, hindi mangyayari in all cases. Pero, in most cases, mapapabuti yung buhay natin kung sumusunod at gumagalang tayo sa ating mga magulang. So, ang general rule po, ang paggalang at pagsunod sa magulang, maghahatid yan sa atin sa pagkakaroon ng disiplina, pagkakaroon ng pagpapahalaga, ng pag-iingat at pagpapaunlad sa sarili na magdudulot o kaya magdadala sa atin sa mabuting kalagayan at mahabang buhay. Samantalang yung pagsuway, yung kawalan ng paggalang sa magulang, magdudulot po yan ng kakulangan sa disiplina sa sarili, maaari pa yang humantong sa kawalang katatagan sa sarili, maaari din niya magdulot sa mas maikling buhay at hindi mabuting kalagayan. Meaning po, kapag hindi tayo sumusunod at hindi tayo gumagalang sa mga magulang natin, sa pangkalahatan, maaari talagang mapahamak tayo. So, children, ang utos at paalala sa mga anak, ang pagsunod sa magulang, makakabuti para sa atin. Ang hindi pagsunod sa magulang, makakasama naman. Maring ikapahamak natin. So, mga anak, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo sa bahagi ng sulat na ito ni Apostol Pablo? Matuto po tayong magtiwala sa karunungan at sa kabutihan ng salita ng Diyos. Kung ano po ang malinaw na sinasabi, yun po yung paniwalaan natin, yun po yung sundin natin. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Ang kasunod na punto sa ating aralin, kalawa, ang obligasyon ng mga magulang sa kanilang mga anak. Para naman ito sa mga parents, paalala ito sa mga magulang. Bagamat ang pagsunod sa mga magulang ay pangunahing obligasyon ng mga anak, nakita natin yan, meron din pong tungkulin ang mga magulang na dapat gampanan para matulungan yung kanilang mga anak na bagampanan nila yung kanilang obligasyon ng may katapatan. At para mabilis po nating maunawaan kung ano po yung kalooban ng Panginoon na nakasulat naman dito sa Ephesians chapter 6 verse 4. Sagutin din po natin yung mga tanong na ito. Number 1, para kanino yung tungkuling ito? Sa verse 4 po. At mga ama.
Yung direktang kinakausap dito ni Apostol Pablo ay ang mga tatay, fathers. Pero syempre kasama yung mga nanay sa tungkuling ito. Ngayon, bakit ama lang yung nabanggit dito ni Pablo? Pagpapakita ito marahil na yung pangunahing responsibilidad ay iniatang ng Diyos sa balikat ng mga lalaki para sa kanilang pamilya. Napag-aralan natin last time, di ba, yung instruction sa asawang lalaki bilang head o kaya bilang ulo ng kanyang asawang babae. Kaya nga po dapat magpapasakop yung babae sa kanyang asawang lalaki. So, mga ama, kapag nababasa natin ang talatang ito at nakakarinig tayo ng mga ganitong mensahe, nawa po makapag-encourage ito sa atin na maging mabuting asawa tayo at maging mabuting ama tayo sa ating pamilya. So, mga tatay, ang pagiging ama ng ating amang Diyos, siya nawang maging refleksyon. Yung pagiging ama ng ating amang Diyos, yung masalamin sa obligasyong dapat nating gampanan para sa mga anak natin. Dito sa verse 4, sinabi ni Pablo kung ano yung mga hindi dapat gawin, kung ano yung mga dapat gawin, at kung paano yon gagawin. Kalawang tanong, ano ang hindi dapat gawin? Sabi dito, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Mga tatay, fathers, do not provoke your children to wrath. Huwag daw gumawa ng anumang bagay na kakagalit ng mga anak. At syempre, hindi ito ganap na palagi ang mangyayari. Kailangan din nating maunawaan na ang ibig sabihin ng yung hindi ganap na palagi ang mangyayari. Hindi ito absolute. Ang pinag-uusapan dito na huwag ibunsod sa galit ang mga anak o huwag gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng mga anak ay yung mga bagay na unnecessary. Yung bang sobrang lupit na, hindi na makatarungang pagdidisiplina, mga hindi na makatarungang paghihigpit, mga pag-aabuso na sa otoridad, pati mga walang basihan at unfair na yung sa mga anak, sa mga bata. Yung paglalagay sa kahihiyan at lahat ng anyo ng pagiging insensitive sa pangangailangan at damdamin ng isang bata. Yung mga ganon. Yung mga unnecessary. Yun yung huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak. Mga ama or mga magulang, suriin natin yung ating mga sarili. Suriin natin yung ating mga puso. Baka nagiging malupit na tayo sa pagpapalaki natin sa mga anak natin. Or ang ibig ko sabihin, baka naibubunsod na natin sa galit ang ating mga anak. Suriin po natin yung ating mga puso. Habang pinangangalagaan po natin yung ating sariling puso, mga parents, alagaan din nating mabuti ang puso at damdamin ng ating mga anak. Sa ikatlong tanong, ano ang dapat gawin? Sa pagpapatuloy po ng verse 4, kundi akayin ninyo sila. Hindi pwedeng hihinto na lang tayo, mga magulang hindi pwedeng hinto na lang tayo na hindi natin pinuprovoke sa galit. Hindi natin ibinubunsod sa galit yung mga anak natin. Meron din tayong aktibong dapat gawin. Sabi dito, but bring them up. Sa Greek word po ay ikrepto. Ikrepo. Sa English niyan, to train, to cherish, to nourish. Kaparehong salita na ginamit ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 29 sa Greek na ektrefo. Tumutukoy kung paano pinapakain o paano inaalagaan ng asawang lalaki yung sarili niyang katawan. Ngayon, sa pagiging magulang, sa pagiging ama, itong but bring them up, tumutukoy sa pagpapalaki sa mga bata. Mula pagkasilang hanggang sa pagtanda, ibinibigay yung mga pangangailangan para ma-nourish, para masanay, para ma-bring them up. Pero syempre, hindi lang ito puro material. Hindi lang ito puro financial na mga bagay na pagpo-provide. May sinasabi pa dito si Apostol Pablo sa kasunod na tanong natin. Paano ito dapat gawin? Yung bring them up.
yung pag-akay sa mga anak, paano dapat gawin? Sabi po, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangangaral ng Panginoon. Ang pagpapalaki pala sa mga anak, dapat gawin ng mga ama, dapat gawin ng mga magulang in the training and admonition of the Lord. Sinasabi ni Pablo na yung mga magulang, lalo na yung mga ama, meron kayong responsibilidad na palakihin at akayin ang inyong mga anak. Palakihin at akayin sa pagsasanay at pangangaral ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pagpapalaki sa mga anak, hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng mga pisikal na pangangailangan, material na mga pangangailangan, kundi lalo na po, bahagi o kasama sa pagpapalaki sa mga anak ay yung paghubog ng kanilang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung pagsasanay o training tumutukoy sa disiplina at paggabay para matutunan ng mga anak kung ano yung tama, pati kung ano yung mali. Yung pangaral naman o admonition, patuloy na pagtuturo at patuloy na pagpapaalala ng salita ng Diyos para mahubog yung isipan at puso ng mga bata o ng mga anak. Ibig sabihin, ang tungkulin ng magulang, particular ang ama, palakihin ninyo yung mga anak ninyo sa pamamagitan ng disiplinang may pagmamahal at pagtuturo na nakasentro sa Panginoon. Para yung mga bata, lumaking may respeto, may takot sa Diyos, lumaking may pananampalataya at marunong sumunod sa Diyos. Ngayon, paano mangyayari ito? Yung bring them up, yung pag-akay sa pagsanay at pangaral ng Panginoon. Paano mangyayari yan? Dapat po, yung mga tatay nagbabasa, nag-aaral, nagsasabuhay ng salita ng Diyos araw-araw. So, mga ama, mga magulang, dalhin natin yung ating buong pamilya sa church every Sunday. Ipanalangin sila, maging matyaga sa pag-akay, maging matyaga sa pagpapakita ng halimbawa kung paano maging isang mananampalataya at kung paano maging isang lingkod ng Diyos. At mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. Malinaw ang mga obligasyong pangpamilya na nakasulat sa Biblia, mga nabasa nating talata. Sa nakaraan, dapat magpasakop ang babae sa kanyang asawang lalaki, dapat mahalin ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae. Ngayon po, dapat sundin ng mga anak ang kanilang mga magulang at dapat pangunahin ang mga tatay katuwang ang mga nanay sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Ngayon, ano yung mensahe ng salita ng Diyos para sa atin? Una, mga anak, matutong sumunod at gumalang sa mga magulang. Malinaw yung utos ng salita ng Diyos dun sa Ephesians chapter 6 verse 1, di ba? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Yung pagsunod sa magulang, hindi lamang simpleng utos sa mga anak yon. Ang pagsunod natin sa utos na sundin ang mga magulang ay bahagi ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag sumusunod tayo sa ating mga magulang, ipinapakita po natin yung paggalang sa otoridad na itinalaga ng Diyos. At natututo tayo ng disiplina sa buhay, inilalagay natin yung ating sarili sa landas ng pagpapala ng Diyos dahil may kalaki po na pangako ang utos sa mga anak. So mga anak, paalala po, ang pagsunod sa magulang, hindi yan kabawasan ng inyong kalayaan, kundi protection po yan para sa inyong buhay. Mga anak, ang inyong mga magulang, hindi yan kalaban. Hindi yan sagabal sa inyo. Ang mga magulang ay ibinigay ng Diyos para gabayan, para ituwid, at para ingatan kayo. Ikalawa, mensahe ng salita ng Diyos para sa atin ngayon, mga magulang, palakihin ang mga anak sa paraan ng Panginoon. Mga magulang, lalo na po yung mga ama, malinaw din po yung paalala ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 6 verse 4, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon.
Ang pagpapalaki po sa mga anak, mga parents, hindi lamang tungkol sa pagpaprovide ng pagkain, ng edukasyon, ng magandang kinabukasan. Kasama lahat yan. Mahalaga lahat yan. Pero mas mahalaga yung spiritual na kalagayan ng mga anak. Responsibilidad po ng mga magulang na turuan ang mga anak tungkol sa Diyos. Responsibilidad ng mga magulang na akayin sila sa pananampalataya sa Diyos at ipakita sa mga anak ang halimbawa ng buhay kung paano mamuhay bilang tagasunod ni Kristo. Ito rin ang paalala ng Diyos at ng kanyang salita na mababasa natin sa Old Testament sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 at verse 7. Basahin po natin. Ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. So mga magulang, ang pinakamahalagang pamana na maibibigay natin sa ating mga anak ay hindi lamang po mga ari-arian, hindi lamang po mga tagumpay sa mundong ito at ginhawa sa mundong ito. Hindi lamang po yung mga yan, kundi isang buhay na nakakakilala at sumusunod sa Diyos ay isang pinakamahalagang pamana na maibibigay ng magulang sa kanyang mga anak. Ikatlong aral at mensahe para sa buong pamilya. Ilagay si Kristo sa sentro ng pamilya. Kung ating mapapansin, yung mga utos na ating pinag-aralan para sa mga anak at utos para sa mga magulang, nakaugat sa isang malaking katotohanan. Ang Panginoong Hesus ang dapat na sentro ng pamilya. Kapag si Kristo po ang sentro ng pamilya, ang mga anak natututong sumunod. Kapag si Kristo ang sentro ng pamilya, ang mga magulang natututong magmahal at mag-akay. At ang buong tahanan, buong pamilya, natututong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang hamon ng salita ng Diyos sa atin ngayon ay ilagay natin si Kristo sa sentro ng ating pamilya. At muli po, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. At mga magulang, akayin ninyo ang inyong mga anak sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. At nawa, kapag si Kristo ang sentro ng ating pamilya, ng ating tahanan, ang pamilya po ng bawat isa ay magiging pamilya kung saan nakikita ang kaayusan, ang pag-ibig, ang biyaya at kalooban ng Diyos. Ang katotohanan ng salita ng Diyos na sa atin po ay naipahayag. Ito ay hindi para marinig lamang, kundi ito ay para ating paniwalaan, ating isabuhay at ating sundin. Ang mga may pandinig ay makinig. Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.